Hello guys! Ayan na nga, di ba? Bagbabalik ako agad. Siyempre, pinamis ko na hindi lang isa yung i-react ko ngayon dun sa naging lie detector challenge at pagpapakatotoo challenge ni Maymay. At eto naman guys, kung kanina tumawa tayo dahil nga kaaminan na tungkol sa feelings na kay Edward. Eto naman guys, medyo sensitive to. Tandaan nyo ba guys, ang tagal nag-decide ni Maymay kahapon? Kasi may pinoprotektahan siya at meron siyang ayaw maungkat. Ito na nga yun guys. Ito na yung sinasabi niyang ayaw niya sanang pag-usapan. Pero ayan na nga. Pero ina-admire ko na nag-decide talaga siya na eto na, chance na niyang masabi talaga kung ano ba yung nangyari sa buhay niya. Para maintindihan natin guys. So, eto panoorin natin. Ang talagang wala nang preno-prenong tanong ni Tony tungkol na sa tatay ni Maymay. Ito panoorin natin. Next question. Maymay, galit ka ba sa tatay mo dahil iniwan ka? Opo. Gusto mo ba siyang makausap? Siyempre naman po. Anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Gusto ko po nga lang yun kung bakit niya kami iniwan. Kung bakit mas pinili niyang sumayo sa amin. Kami naman yung unang anak. Hindi siguro kami magiging ganito kahirap kung hindi niya kami iniwan. Hindi na siguro ako magpapaka-baliw sa scholarship para makapag-aral at matulungan ko yung pamilya ko. Siguro kung hindi niya kami iniwan, hanggang ngayon nandito pa rin yung lolo ko. Dahil merong baka makaluwag-luwag kami sa buhay at meron kami paggamot sa lolo ko. Pero hindi niya naman po responsibilidad na alagaan kami at magtrabaho po siya para sa amin. Pero matanda na po siya. Kaya nagagalit ako sa kanya. So gusto ko lang sabihin sa tatay ko na kahit iniwan mo kami, umaasa pa rin ako na magkikita tayo. Maraming salamat sa pagpapakatotoo mo, Maymay. Abangan bukas! Nakakaloka naman yung yung tanong na to ni Tony kasi, nakakaloka naman. Ayun. So, ayun na nga. Pero sa tanong na to, at least nagpakatotoo talaga siya. Nagalit siya sa tatay niya, guys. So, ayun, at least nailabas niya, diba? Nailabas niya. Ang dami niya actually katanungan eh. For sure, kinimkim niya to ng maraming taon. So, hindi ko na lang ma-imagine kung sa akin nangyari to. Parang, buti na lang, parang thankful pa rin ako, complete yung family ko. Hindi kami iniwan ng tatay ko, diba? Kahit although may part din dati na lagi nag-aaway yung parents ko, pero inaayos naman nila. At hindi naman umabot sa point na talagang tinutuluyan kami iniwan. So, yung kay Maymay, diba? Imagine yung guys, lumaki ng kulang eh, hindi talaga kumpleto. So, hindi ko talaga ma-imagine yung feeling na ganun. At least nailabas niya ngayon. So, ang dami nagsanga-sanga na eh, 'di ba? Kung hindi dahil kung sana hindi sila iniwan, baka hindi sila ganun kahirap. Actually, nagigets ko yung point eh, kasi tulungan dapat yun eh. Sana nagtulungan yung parents nila para mas okay yung kalagayan nila financially, masaya sila, kumpleto, ganun. At dahil dun yun na nga rin, nai-connect na rin niya dun sa hindi kailangan niyang sobrang maghirap para sa scholarship niya. Kasi nga, baka may maayos sa trabaho yung papasana niya na mapag-aaral siya sa mas maayos siguro na school.
at hindi dagdag pressure. Kasi for scholarship, di ba, kailangan i-maintain mo yung grades mo at kung ano-ano pa, di ba? Sobrang mahirap yan. Pero sa kagustuhan niyang mag-aral, guys, syempre, talagang tinodo niya, di ba, para makuha niya yung scholarship, para tuloy-tuloy pa rin yung education. Syempre, importante sa kanya yun. Eh, syempre, kung medyo hindi maayos yung buhay, education talaga yung isang key din, di ba, para in the future, magandang trabaho, maayos. Tsaka yun, na-connect na rin niya dun sa pagkawalan ng Daddy Joe niya. Di ba laki siya sa grandparents niya, lalo na si Daddy Joe niya, mahal niya na sana kung baka nandun yung father niya at mas maayos sila. Hindi kinailangan ng lolo niya na magtrabaho para sa kanila, para may pandagdag, di ba? Sana na ipagamot siya or baka hindi siya nagkasakit kasi matanda na din. So, ang dami niyang actually hinanakit, guys, pero nakita niyo naman, kabila nun, gusto pa rin niyang makita talaga yung papa niya at syempre tatay pa rin na yun. Na-feel ko na ganun yung pakiramdam niya. Marami siyang galit, marami siyang tanong, pero at the end of the day, dahil tatay niya, gusto pa rin niyang makita, makasama. Yung pangungulila, kitang-kita mo kay Maymay. Kaya, sana after ng PBB, magkita sila, at least man lang magkaayos. Syempre, hindi na tayo aasa, guys, na mabubuo pa yung family na, pero yung mabubuo in the sense na magkakasama sila, pero at least mabubuo siya knowing na may nanay tsaka tatay siya. Pwede pa rin namang may paramdam yung love kahit hindi sila magkakasama. So yun, nakakalungkot lang, pero overall masaya na nagpakatotoo siya, guys. So, kaya may talaga ako, guys. Kung agree kayo, no, comment na kayo dyan. I-vote na natin siya. BB space Maymay, send natin sa 2366. Kung naantig kayo sa kanya, napatawan niya kayo araw-araw, inabangan niyo talaga lahat at alam niyong nagpakatotoo siya, hindi siya nag-iinarte, talented siya. Di ba nakita natin lahat yan kay Maymay? Isang magandang, iniidolo. 32 years old na ako, pero ina-idolize ko siya, promise. Bilang 19 years old siya, kahit sabihin mong teen pa siya. Pero, grabe, yung pagiging strong niya, tsaka pinagpatuloy niya yung laban niya dito, sobrang nakaka-admire na yun, guys. Kaya, support lang natin siya all the way, okay? Go, Maymay and Mayward, Maymay. Vote lang natin sila, guys. I-vote natin siya for our big winner.